Hi everyone! I'm Teacher Margie. Naitag nyo na ba ang mga learners ninyo na with manifestation of SNED? Sa video na ito, tuturuan ko kayo kung paano itag ang mga learners na with manifestation as SNED learners. So as usual, kailangan mag-login sa inyong account sa LIS as an advisor. Ayan. So, buksan nyo na yung sa master list ninyo. Then, kung sino man yung itatag ninyo as manifestation sa SNED, ayan. So, kunwari, pipili po tayo. Ayan. Para alam ninyo kung paano magtag ng mga manifestation po natin. Ayan. Ayan. So, dyan po sa ating screen, so ang gagawin nyo lang is update other data. Yan po yung i-click ninyo para matag ninyo ang mga manifestation na SNED learner. Ayan. Na nasa inyong section. Ayan. So, scroll nyo lang pababa. Ayan. So, may mababasa kayo dyan sa lower part na special educational needs. Meron po siyang tanong dyan na does this learner have educational needs? Kung yes, i-check nyo lang siya. Then, dito, pipili kayo kung ano ang applicable sa learner ninyo. Ayan. So, iayos natin para makita po natin. Ayan. So, yan yung mga options ninyo na pwede ninyong piliin para maitag ninyo yung mga learner na para sa special educational needs nila. Kung gifted, with diagnosis from licensed medical specialist, ayan. So, visual impairment, hearing impairment, learning disability, intellectual disability, autism spectrum, emotional behavioral disorder, orthopedic, speech language disorder, cerebral palsy, special health problem, chronic disease, multiple disabilities. Ayan. So, yan yung mga with manifestation naman. So, parang nakikita nyo na parang nahirapan na siyang parang may diferensya sa mata, difficulty in seeing, hearing. Ayan. Ito yung manifestation na pwede nyong i-refer na pwede siyang mag-seek ng help sa mga medical authorities po natin para ma-check up po sila. Ayan. So, kailangan po natin silang itag. Then, i-refer sila na kailangan nila ng medical assistance para ma-check po sila. Ayan. So, difficulty in seeing, hearing, applying knowledge, difficulty in remembering, concentrating, paying attention, and understanding. So, nahirapan siyang sa applying adaptive skills, displaying interpersonal behavior, mobility. So, parang nahirapan siyang maglakad o kung ano man yung mga sa mobility niya. Then, communicating. Ayan. So, yan yung mga manifestation natin as advisor. So, ibig sabihin, mga naobserbahan lang po natin na parang may problema sa bata na kailangang ma-check ng mga authorities natin in medicine. Ayan. So, i-refer po natin sila para ma-check up po talaga at makita kung kailangan po nila ng medical help. Ayan. So, itatag po natin sila. So, yan lang yung mga pagpipilian po natin. Then, kapag naitag na po yan, syempre, may lalabas din po doon sa ano. Then, makikita nyo, successful, sabi niya. Ayan. So, mag-try po tayo. Kunwari, meron silang dito sa manifestation natin. Ayan. So, for example, yan. So, yes ang i-answer natin. Then, pipili sa drop-down list. Then, click save. Ayan. So, tignan po natin. Ayan. Kung na-update na po natin, meron na siyang lalabas na green. Learner profile updated. So, tignan natin kung ano yung itsura kapag naitag po natin ang ating learner.
Ayan. So, makikita ninyo sa screen, kapag naitag po natin as may manifestation siya, may nakikita po tayong difficulty ang isang bata. Ayan. So, merong kulay blue na kamay. So, makikita nyo tag as a SPED learner. So, hindi naman ibig sabihin na SPED learner is may diferensya na siya sa ano. Ito ay nakikita lang po natin na nire-recommend natin na kailangan niya ng medical attention. Ayan. So, para alam ninyo kung paano magtag ng mga ganyan na learners. Ayan. So, ganyan lang po kadali ang pagtag ng mga learners with manifestation or mga may difficulties. So, sana nakatulong itong video na ito para magawa nyo na rin kung paano magtag ng learner as SNED. Maraming salamat!